Dear Amihan Stories presents Finding the CEO's Mysterious Wife, written by Bonnie Licious. Good evening, sir. Pinapatawag niyo raw po ako? Pagkuha ni Cathy sa atensyon ng kanyang boss. Oo, may ipapagawa ako sa iyong special project. Sa proyekto na gagawin mo ay nakadepende kung magkakaroon ka ba ng front page. Ramdam ni Cathy ang excitement dahil sa sinabi nito. Matagal na niyang pangarap na mapunta sa front page ang isinusulat niyang article. Gagawin ko po lahat. Ano pong special project? Tanong niya. Siguro naman ay kilala mo na kung sino si James Mendez, isang sikat na businessman na isa sa pinakamayaman sa Pilipinas. Kailangan mong malaman kung sino ang asawa ni James. Alamin mo lahat. Big hit yun kung sakaling lumabas man ng balita. Kilala kita, Cathy. Kahit na alam kong gustong-gusto mo na magkaroon ng sariling front page article, alam kong nakalinya ka pa rin sa katotohanan. Meron kasi mga journalist na gagawa na lang ng fake news para makuha ang reward na hinihintay. Aasahan kong article mo at nasa iyo ang full support ko sa special project na to. Pagkabalik niya sa sarili niyang mesa, ay saglit siyang natulala dahil sa special project na ibinigay nito. Sa'yo naman ibinigay ang tungkol sa unknown wife ng CEO/billionaire. Ilang mga journalist na ang nag-fail dyan. Bigla na lang lumitaw sa harapan niya ang kaibigan na si Janine. Ang front page na matagal mo ng pangarap, Cathy, matutupad na kapag nagawa mo to. Pero makinig ka sa akin, hindi madaling makuha ang binigay sa yung project ni Sir. Wala namang iba pang mga babae ang umaaligid kay James. Napaka-secure rin ng bahay niya kaya hindi ka makakapasok para silipin kung may babae ba. Pero alam kong kaya mo to. Go for it, Cathy. Sana nga ay kaya ko. Para sa front page article, gagawin ko lahat makuha lang ang kailangang impormasyon. Sumpa niya sa sarili. Ginamit ni Cathy ang koneksyon na naipon niya sa ilang taon na naging entertainment journalist siya. Hindi niya akalain na darating ang araw na magagamit niya yon. Nakapagkita siya sa lalaking sekretary ni James. Pagdating nito ay agad itong lumapit sa kanya. Ito ang full schedule ni Sir James sa buong buwan. Sana makatulong yan. Kailangan ko nang umalis, baka may makakita pa sa akin. Binigay nito ang schedule na hinihingi niya rito at nagmamadali ng tumalikod. Saglit, pigil niya rito. Kilala mo ba kung sino ang asawa niya? O may napapansin ka bang babaeng malapit sa kanya? Basta, kahit anong napapansin mo. 4 years pa lang niya akong sekretary. Imposibleng pagkatiwalaan niya ako sa mahalagang bagay na yan. Wala akong napapansin na babaeng kasama niya. Masyado siyang ilig sa babae na para bang pinoprotektahan niya ang image niya sa isang importanteng dahilan. Sagot nito. Ilag siya sa babae dahil posibleng selosa ang asawa niya. Pero kung talagang ang mahal niya yung babae kaya niya pinakasalan, bakit niya tinatago? Ilang saglit pa silang nag-usap bago ito dali-daling umalis. Sino yun? Boyfriend mo? Siniko siya ni Janine at umupo sa tabi niya. Sekretary ni James Mendez, sagot niya. Wow, hindi talaga halata na marami kang connections. Idol na talaga kita. Good luck sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa unknown wife ng CEO. Nang maiwan siyang mag-isa ay pinag-aralan niya ang schedule ni James at nilinis ang schedule niya para may oras siya sa tuwing free ang lalaki. Kamusta ang project mo? Isang araw ay pinuntahan siya ng boss niya para sa update. Pupunta po ako ngayon sa Aligado Company kung nasan si James para sa isang mahalagang meeting. Baka magkita kami ron. I need to go, sir. Kinuha na ni Cathy ang mga gamit niya at umalis na roon. Nag-drive siya patungo sa kumpanya kung saan mahahagilap niya si James. Dala-dala niya ang camera at ang recording device. Pagpasok ni Cathy sa loob ay sinigurado niyang walang makakahalata na isa siyang journalist. Kailangan mo mag-ingat, Cathy. Alam mo namang salot ang tingin nila sa mga entertainment journalist. Mga walang iya at makukulit na ipis. Paalala ni Cathy sa sarili. Nang makasakay sa elevator ay pinindot niya ang 4th floor kung nasaan si James. Saktong pagbukas niyon ay dumaan sa harapan niya si James. Saglit, sir. Pagpapahinto niya rito. Tumigil ito sa paglalakad at lumingon sa kanya. I am Cathy. Excuse me, miss, bawal ka po rito. Kakausapin na sana siya ni James nang biglang may humarang na bodyguard sa kanya at pinapaalis siya. James, saglit lang, sir. Patuloy na sigaw niya. Ngunit umalis na ang lalaki. Kainis naman eh. Muntik na niyang mapalo ang bodyguard na humarang sa kanya ng plastic bottle. Buti na lang ay napigilan niya ang sarili. Makakausap ko na sana eh. Kainis. Wala na ring nagawa pa si Cathy kundi ang umalis doon at bumalik sa trabaho niya. Kamusta? Nakita ba kayo?
Lumapit sa kanya si Janine at nakichismis. Muntik na, magkakausap na sana kami, may humarang lang. Daig pa ang artista sa dami ng bodyguard. Sigurado ako masama ang ugali niyang si James Mendez. May malaki pa yang tinatagong sekreto. Pabagsak na nilapag niya ang mga gamit sa mesa. Pero ang sabi sa balita ay parang kamag-anak ng Diyos si James sa sobrang bait. Sabi ni Janine na nagpataas ng kilay niya. Para namang hindi ka reporter. Alam mo naman ang takbo ng media ngayon. Kapag may pera ka, mababaliktad mo na lahat. Akala mo mabait, yun pala gago. Kainis naman kasi, magkakausap na sana kami. Kathy, kahit na magkausap pa kayong dalawa ni James, hindi pa rin siya sasagot. Bakit niya sasagutin ang mga tanong mo, di ba? Hindi naman kayo magkakilala. Kaibiganin mo kaya, magaling ka kaya makipag-socialize. Kaya mo yan. Tapusin mo ang misteryo tungkol sa asawa ni James Mendez. Napapagod na rin ako dahil bukang bibig lagi ni boss. So anong sunod ng plano? Sa nakalagay sa schedule niya, may isang malaking event siyang pupuntahan. Pero kailangan ko pang maghintay ng 4 na araw. At saka, imposible na isasama niya ang asawa niya. Pero oobserbahan ko kung sino ang palagi niya binabantayan na babae. At saka, iimbestigan ko lahat ng babae na nasa party. Baka sakaling may malaman ako. Babae? Pero paano kung lalaki ang asawa niya? Nagpakasal lang sila sa ibang bansa? Tanong ni Janine. Sinamaan niya ng tingin ng kaibigan para tumigil na ito dahil mas lalo nitong ginugulo ang ginagawa niya. What? Hindi rin yan imposible, no? Napakaiwas ni James sa babae at saka puro lalaki ang kasama niya. At isa pa, what if ang hinahanap nating asawa ay isa pala sa bodyguard niya? Sa pantaha pa ng kaibigan niya na hindi yata reporter, kundi writer. Umalis ka na nga rito, wala kang kwentang kausap. Nagsisimula ka na namang manood ng BL. Tinulak niya palayo ang kaibigan, kaya natatawa itong umalis. Habang naghihintay sa araw ng event ay nagpatuloy siya sa pagtipon ng mga article tungkol kay James at kumuha ng mga clue words doon na pwedeng magamit niya sa paghahanap sa asawa nito. Hindi naman halatang gustong-gusto mo ang front page. Ilang araw ka ng puyat, girl. Shopping tayo later? Bulong sa kanya ng buwisit niyang kaibigan habang nagbabasa siya. Alam mo, Janine, hindi lang to tungkol sa front page. Ang interesting lang ng mga nalalaman ko tungkol kay James. Oh God, not that line again, Kathy. Tinakpan ni Janine ang mga tenga nito. Sa tuwing sinasabi mo ang line na yan ay talagang focus na focus ka lang dyan. Maganda rin naman dahil sa tuwing sinasabi mo yan, nagagawa mo ang project mo. Pero ang hindi maganda ay sa sobrang enjoy mo, nakakalimutan mo na kung paano alagaan ang sarili mo. Matulog ka nga, ang laki na ng eyebags mo. Kapag nakita ka ni James, hindi ka lalapitan nun. Iisipin nun, isa ka sa obsessed fans niya. Bahala siya kung anong isipin niya. Basta aalamin ko lahat ng tungkol kay James, hindi lang tungkol sa secret wife niya. Nang dumating na ang araw ng event ay nagayos si Kathy. Suot ang red cocktail dress niya ay maaga siyang nagtungo roon. Late na dumating si James sa event na palagi namang nangyayari. Hindi niya inalis ang tingin dito. At nang umalis ang lalaki sa event ay palihim niya itong sinundan. Nagtungo ito sa itaas kung saan may mga silid. Pumasok ito sa dressing room. Nang buksan ni Kathy ng kaunti ang pinto ay nakita niya na may kasama itong babae sa loob. Tonya, ang anak ng isang milyonaryong sagoron. Wow, hindi ko alam kung perfect match ba o sumpa ang dala ni Tonya kay James. Pero bakit sila magkasamang dalawa? May affair kaya sila? O baka siyang asawa ni James? Pero imposible rin naman. Paiba-iba ang kasamang lalaki ni Tonya. Imposible ang siya ang asawa. Anya sa isip sa kadali-daling kinuha ang kamera at inirecord sina James at Tonya na naghahalikan sa loob ng dressing room. Big hit to kapag lumabas to sa media. Hoy, anong ginagawa mo? Nanlaki ang mata ni Kathy sa gulat nang may nakakita sa kanya na mukhang isa sa mga bodyguard ni James. Dali-dali siyang tumakbo paalis doon habang hinahabol siya nito. Nang makatakas siya ay hinabol niya muna ang hininga bago siya sumakay sa kotse. Wait, nasan ang camera ko? Natatarantang tanong niya sa sarili, saka hinalughog ang bag. Diyos ko naman, saan ko yun nabitiwan? Yun na yun eh. Chance ko na yun. Malas talaga. Inis na binuhay niya ang makina ng kotse at umalis na roon. Wala sa mood si Kathy habang nagtatrabaho kinabukasan dahil sa nangyari sa event. Samaan ng gising ah. O ano, kamusta ang event? May nahanap ka? Naglapag si Janine ng tasa ng kape sa mesa niya.
Bisit na bisit talaga ako sa nangyari kahapon. May nakita akong kahalikan ni James sa isang dressing room. Na-videohan ko pero nawala ko yung camera. At alam mo kung sino ang babaeng kasama niya? Kumunot ang noon ni Janine sa tanong niya at umiling. Si Tonya. Hala, yung malanding anak ng milyonaryo? Yung sobrang taas ng tingin sa sarili pero wala namang ambag ni piso sa pera ng daddy niya? Kung iniisip mong asawa siya ni James, wag mo nang ituloy. Nakakadiring isipin na ang matinong businessman ay may asawang ganun. Paiba-iba ang lalaki nun. Oops, hindi ako gumagawa ng kwento ha, yun ang totoo. Turo sa kanya ni Janine. Imposible naman talaga na mag-asawa sila. Pero naiinis lang ako kay James na hindi ko alam. Like, may asawa na siya pero nagpapalandi siya sa iba. Nakakainis talaga yung ganyang lalaki. Kapag nakilala ko ang asawa niya, nako talaga, isusumbong ko siya. Panay ang duro ni Cathy sa picture ni James sa screen ng computer niya dahil sa inis. Nang mapagod siya sa paninermon sa picture ni James, ay ininom niya ang kapeng dala ng kaibigan. Oh, biglang lumungkot ang mukha mo. Puna ni Janine sa kanya. Wala talaga ako maitatago sa'yo. Napaka-creepy mo. Creepy na pala ang tawag sa taong kilala ka. So, ano nga iniisip mo? Bakit biglang bumagsak yung balikat mo? Ano, kailangan mo ng tulong ko? Tanong ni Janine na nagpangiti sa kanya. No need, Janine. Kaya ko to. Pero thank you. Nawawalan lang ako ng pag-asa sa front page na to. Nasa akin nga ang schedule ni James pero puro naman company meeting. Walang ibang event na siguradong magkakausap kami. Pero parang hindi ko na matatakasan ang project na to sa sobrang kulit ng boss natin. May mga araw na tinatamad at wala nang gana si Cathy na mag-imbestiga pa tungkol sa asawa ni James. Pero parang binigyan siya ng sign ng Diyos na huwag tumigil dahil nagkaroon ng hiring ang kumpanya ng lalaki. Application form yan? Don't tell me mag-a-apply ka bilang isa sa mga employees doon. Kinalkal ni Janine ang mga dala niyang dokumento. Ito na ang chance ko para makapasok sa mundo ni James Mendez. At saka Janine, natanggap ang resume na sinabit ko kaya wala nang atrasan. Interview ko ngayong araw. Kapag nakapasok ako sa Mendez Company, makakaipon ako ng mga impormasyon tungkol kay James sa pamamagitan ng mga empleyado na naroon. Sabi mo nga, gamitin ko ang social skills ko. Eh di gagamitin ko sa kanila. Kinindatan niya ang kaibigan bago siya nagtungo sa Mendez Company. Tiningala niya ang mataas na building na pagmamayari ni James bago siya pumasok sa loob at sumakay sa elevator patungo sa interview area. May humawol sa kanya papasok sa loob ng elevator. Lalaking nakasuot ng formal attire. Seryoso ang mukha nito. Muntik siyang mapangisi dahil si James yon. Ramdam niya ang kaba at excitement pero kailangan niya pa rin mag-behave para hindi mapatalsik agad doon. Tinignan ni Cathy ang paligid nang bigla na lang huminto ang sinasakyan nila. Nasira yata ang elevator, sir. Ngunit nang magtagpo ang mga mata nilang dalawa ay nakita niya ang takot dito. Ayos ka lang ba? Bigla na lang itong napaluhod dahil sa panghihina. Sir? Nakahawak si James sa dibdib nito na para bang nahihirapan itong huminga. Nanginginig ito at napupuno ng pawis ang noo. May claustrophobia ka po ba? You need to calm down, sir. Inhale, exhale. Kailangan niyo akong sundin. Tumingin ko po sa akin. Hinawakan ni Cathy ang magkabilang pisngi ni James at pinatitig ito sa mga mata niya para makuha ang atensyon nito. Kumalma ka po. You need to inhale and then exhale. Napasunod niya naman ito. Ulitin po natin. Inhale, then exhale. Hindi siya umalis sa tabi ni James at hinintay na bumukas ang elevator. I'm fine. Maayos na ako. Salamat. Ani James saka sumandal. Ginaya naman niya ito. Sure kang ayos ka na talaga? Oo, salamat. Familiar ka. Parang nakita na kita. Tumitig sa kanya ang lalaki habang sinusuri ang mukha niya. Imposibleng nakita mo na ako. Unique kaya tong ganda ko. Walang katulad. Pabirong sabi niya na mahinang tinawanan ng lalaki. Ikaw yun. Ikaw yung babae na tumawag sa akin ng nasa Aligado Company para sa isang meeting. Sabi ni James. Naalala na niya ang tinutukoy nito. Ah, oo. Magtatanong lang sana ako sa'yo kung saan yung CR. Humihilab kasi ang tiyan ko nun eh. Tapos pinigilan pa ako ng lalaking nakaitim. Saglit na natahimik si James sa sinabi niya bago ito malakas na natawa. Napahawak pa ito sa tiyan habang tumatawa. Saktong bumukas ang elevator. Mr. Mendez, ayos lang po ba kayo?
Tanong ng isa sa mga empleyado ng kumpanya. Napatigil si James sa pagtawa nang bumukas na ang elevator. Nauna itong tumayo bago siya nito tinulungan na makatayo rin. You're really unbelievable. Pero thank you. Salamat sa pagpapakalma mo sa akin. And by the way, baka gusto mo lang na mag-CR ulit. Kumaliwa ka, tapos kaliwa ulit at kanan. Straight at yun ang CR. Madali mo lang namang makikita dahil may sign. Natatawa nitong paliwanag. Maswerte siguro yung tawa mo, sir. Nagpatigil ito sa pagtawa dahil sa sinabi niya. Dahil nung tumawa ka, bumukas ang elevator. Kaya dapat lagi ka lang happy. Masyadong maikli ang buhay para mag-focus lang sa mga bagay na hindi nagpapasaya sa'yo. Napangiti si James sa sinabi niya at tumango. Hala, ang dadlal ko talaga. Ang interview ko. Alis na po ako. Mabilis na tumakbo siya paalis para sa interview niya. Pero tapos na pagdating niya. Napapadyak siya sa inis dahil hindi niya naabutan ng interview. Niyaya niya si Janine uminom kinagabihan dahil sa failed interview niya. Bakit nagyaya ka biglang uminom? Celebration or not? Tanong ni Janine. Hindi ako nakarating sa interview on time. Nakakainis, Janine. Napakamalas ko pagdating kay James. Sumbong niya sa kaibigan. Ano bang nangyari? Libre mo to ha, baka ako magbabayad dito pagkatapos. Reklamo nito pagkatapos uminom ng beer. Nasta kami ni James sa loob ng elevator. Meron siyang claustrophobia. Inatake siya sa elevator. Syempre natakot ako sa nangyayari sa kanya at nakalimutan ko na ang pakay ko. Nagkaroon kami ng kaunting conversation. Tapos pagbukas ng elevator, tapos na rin ang oras ng interview ko. Wala nang tao ron. Nawala na yung chance ko. Pabagsak na nilapag ni Cathy ang baso sa mesa. I think hindi nawala, Cathy. May conversation kayo ni James. Malaking improvement na rin yun, ha? Maghintay ka lang. Dadating din ang oras na makakapasok ka sa kumpanya niya. At nagilang anghel ang kaibigan niya. Dahil kinabukasan din ay tinawagan siya ng kumpanya ni James para sabihing pwedeng ituloy ang interview niya kahit na late siya ng nagdaang araw. What the? Janine! Napatayo si Cathy sa gulat at niyugyug ang kaibigan ng ilang araw lang ay nakatanggap siya ng email. Natanggap ako sa trabaho. Makasigaw, Cathy, ha? Jobless ka, jobless. At saka sinasabi ko naman kasi sa'yo, hindi pa tapos. Good luck sa new work mo, doble-doble na ang sweldo mo. Kapag talaga hindi mo ako nilibre ng new makeup, lagot ka sa akin. Natawa siya sa sinabi ni Janine. Paulit-ulit niyang binasa ang email na natanggap dahil sa tuwang nararamdaman. 2 araw ang lumipas at first day na ni Cathy sa trabaho. Eksaktong naikalma na niya ang sarili nang bumukas ang elevator. May isang may katandaan na babae ang sumulubong sa kanya. On time. Sumunod ka sa akin. Sa istrikta nitong boses ay hindi na nagmatigas pa si Cathy at agad na sumunod. Tinur siya nito sa loob ng opisina at paisa-isang pinakilala ang mga magiging kasamahan niya. Ikaw naman, magpakilala ka. Ako si Cathy Aquino. Nice to meet you all. Sana maging magkasundo tayong lahat. Nagpalakpakan ng mga ito bago tinuro ng may katandaang babae ang table niya. Thank you po. Pag-alis ng matanda ay agad na lumapit sa kanya ang mga katrabaho at nakipagtsikahan sa kanya. Napakasaya ng unang araw niya roon dahil madali lang malapitan at makausap ang mga kasamahan niya. Hindi rin pinaramdam ng mga ito na baguhan siya. Kailangan niyang tandaan na naroon lang siya para sa isang misyon at hindi yun ang kanyang totoong trabaho dahil parang in-enjoy na talaga niya. Dumaan ang mga araw na inilaan niya sa pagtatrabaho sa kumpanya ni James. Masasabi niyang nakukuha na niya ang tiwala ng mga tao roon kaya pwede na niyang simulan ng misyon. Tara na, Cathy, kakain na tayo. Sabay ka na sa amin, mamaya mo na yan tapusin. Lunchtime na. Hinila siya ng kasamahan para tumigil na siya sa pagtatrabaho. Alam mo naman yung si Sir James, sinabi niya sa amin kasi noon na kapag work time, magtatrabaho lang talaga kami. Pero kapag lunch or snack time, kailangan namin tumigil para kumain. Bawal kaming malipasan ng gutom. Madalang lang siyang pumunta sa floor natin pero ramdam pa rin namin yung care niya. Maraming nga may gusto sa kanya pero may asawa na yung tao. May suot na singsing kasi. Kumunot ang noon ni Cathy dahil hindi niya napansin ang singsing na suot ni James. Habang kumakain sila sa cafeteria ay patuloy pa rin silang nag-uusap tungkol kay James. Naging maingay ang pagkain nila dahil na rin sa marami silang nagsama-sama. Wala kayong alam tungkol sa asawa ni Sir James? Tanong niya sa mga ito. Naku, wala kaming alam tungkol dyan sa asawa niya.
Hindi pa yata niya dinadala ang asawa niya rito sa kumpanya. Wala kasi siyang dinadalang babae rito. Puro lang siya trabaho. Pero baka may alam ang kaibigan niyang attorney. Pero wag ka nang umasa na makikita mong kaibigan niya. Once in a blue moon lang yun magpakita. Sagot naman ng isa niyang katrabahong babae. Kamusta naman si Sir James bilang boss? Bilang CEO? Bilang owner ng kumpanya? Sunod-sunod na tanong niya. Daming tanong ha? Reporter ang peg? Nanlaki ang mata ni Cathy sa sinabi nito. Akmang babawiin niya ang mga tanong nang nagtawanan ng lahat. Maayos naman si Sir James bilang boss. Mabait siya sa aming lahat. Hindi mo pa siguro siya nakikita o na-encounter pero maniwala ka. Mabait yan. At saka napaka-humble niyang tao. Wala kang makikitang yabang sa kanya. Naalala namin nung araw na niyaya namin siyang kumain sa labas dahil balak naming mag-barbecue. Free siya nung araw na yun kaya pumayag siya. Hindi siya maarte. Pinahatid niya pa kami. Oh, saan ka pa diba? Si Sir James lang yan. Wala siyang nakuhang pangit na mga impormasyon tungkol kay James. Hanggang sa ang araw ay naging linggo. Habang tumatagal ay mas nakikilala niya si James Mendez. Cathy, pinapatawag ka ni Sir James. Napatigil si Cathy sa pagtipa nang lumapit sa kanya ang babaeng katrabaho. Napatingin sa kanya ang mga kasamahan niya, pero nagkibit balikat lamang siya dahil pati siya ay hindi alam ang dahilan kung bakit siya pinapatawag. Nang marating niya ang malawak at malinis na opisina ni James ay hindi niya mapigilan ng humanga. Take a seat, Miss Cathy. Utos ni James na sinunod niya. May ibinigay itong document sa kanya. Read it. Gusto kong gawin kang sekretary ko. Nalaglag ang panga niya sa gulat. Bakit ako? Baguhan pa lang ako rito. Ang pinakita mong pagtulong sa akin nung araw na na-stuck tayo sa elevator, yun ang nagpapatunay na karapat-dapat kang ipalit sa dating sekretary ko. Napapansin ko rin ang performance mo this past few weeks. Nag-improve ka. Kaya wag mong pagdudahan ng sarili mong kakayahan at tanggapin na lang ang offer ko sa'yo na maging sekretary ko. Saglit na natahimik si Cathy habang binabasa ang document na ibinigay sa kanya ni James. Sige po, wag po kayo mag-alala at hindi ko po kayo bibiguin. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Napangiti si James sa sinabi niya bago ito nakipagkamay na ikinagulat niya. Mula ng araw na yon ay sa labas na ng opisina ni James siya nanatili. May sarili siyang mesa malapit sa pinto ng opisina nito kung saan mas madali siya nitong matatawag kung may kailangan nito. Saan ka ngayon kakain? Napatigil si Cathy sa paglikpit ng mga gamit niya dahil sa tanong ni James. Sa cafeteria po, kasabay ko yung mga kaibigan ko. Tumango si James. Sabay tayong kumain bukas. Bago pa siya makapagtanong ay lumabas na ito at nilagpasan siya. Kaya nagtungo na lamang siya sa cafeteria. Saktong sumalubong sa kanya ang mga kasamahan niya. Katulad ng dati, ang laman pa rin ng topic nila ay ang boss nilang si James na wala na naman ngayon dahil may importanteng lakad. Pero alam niyo ba, nagkaroon ng girlfriend dati si Sir James. Napatigil si Cathy sa pagkain dahil sa narinig. Ikakasal na sana silang dalawa pero hindi natuloy dahil kasal na raw si Sir James. Nakakapagtaka diba? Hindi ba alam ni Sir James na may asawa na siya kaya niya gustong pakasalan ng ex-girlfriend niya? Dahil nang nalaman ng babae, hiniwalayan agad siya. Sinong babae naman kaya ang tinutukoy nila? Tanong ni Cathy sa isip niya. Hindi yan ang narinig ko. Meron namang nakipag-argumento rito. Ang nalaman ko na galing mismo sa dating sekretary ni Sir James. Arranged marriage daw ang nangyari. Ilang beses nang sinabi ni Sir James na may asawa na siya pero ayaw nitong maniwala. At iniisip na dahilan lang yun ni Sir James para hindi makasal. Kaya hinayaan niya na lang ang mga to. Malalaman din naman kapag nagpakasal sila. Kaya hindi natuloy ang kasal dahil napahiya ang babae nang nalaman na kabit pala siya at hindi fiancé ni Sir James. Mukhang may kabuluhan ang sinasabi mo dahil sa dating sekretary ni Sir James nang galing ang impormasyong yan. Komento niya. At kilala ko ang taong yun. Hindi yun gagawa lamang ng kwento. Dagdag pa niya sa isipan. Alam niyo rin ba, tungkol to sa sekretary dati ni Sir James. Kaya raw siya nawalan ng trabaho dahil binenta niya sa isang reporter ang schedule ni Sir. Kapal ng mukha, di ba? Maayos na nga pakikitungo sa kanya ni Sir pero patalikod niya pang sinaksak. Ramdam ni Cathy ang kurot sa konsensya sa narinig dahil alam niyang kasalanan niya lahat. At ang mas masama ay siya pa ang pumalit sa sekretarya ni James. Hihingi na lamang siya ng paumanhin dito kapag nakita silang dalawa. Kailangan lang talaga niya yung gawin para sa trabaho niya. Hindi naman niya alam na mahuhuli ito.
Pagkatapos ng trabaho ay dumiretso siya sa bahay ni Janine para matulog doon. Kamusta naman ang pagiging sekretary mo kay James Mendez? Hindi naman ba masungit si boss? Pangaasar sa kanya ni Janine. Ang dami kong nakitang mga ugali niya na hindi ko akalain na meron siya. Lahat ng article na isinulat sa kanya, akala ko gawa-gawa lang para maging mabango ang pangalan niya. Pero totoo pala ang lahat ng nakasulat. Mabait siya sa mga empleyado niya na hindi talaga kapani-paniwala. Wala talaga akong balak maniwala kung hindi ko lang naranasan. Napaka-humble niya, Janine. Never siyang naging hambog sa yaman na meron siya. Kaya siguro hanggang ngayon, binibless pa rin siya ng Diyos. Manghang pagkwento niya rito. Naku, baka ma-fall ka riyan ha, lala ko sa'yo. Pagpapaalala ni Janine, dahilan para mapanguso siya. Late na silang natulog dalawa dahil sa panonood ng Netflix, kaya naman tinanghali siya ng gising. At ang magaling na si Janine ay hindi man lamang siya ginising. Gagi ka talagang babae ka, hindi mo ako ginising. Kapag talaga nagkita tayo, kakalbuhin kita. Ilang beses na niyang minura ang kaibigan habang papunta siya sa trabaho. Pagdating ni Cathy sa opisina ay nagliligpit na si James. Ang aga, kakain na. Sabay na tayo mag-lunch. Napakamot na lamang siya sa ulo niya dahil sa hiya. Ngayon lang siya naging late. Tahimik na sumunod siya kay James. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto ng sasakyan bago siya sumakay. Huminto sila sa isang restaurant na sigurado siyang mamahalin. Wala akong pambayad dito. Pwede ko bang hilahin ng lalaking to at kumain na lang kami ng tag 30 pesos na manok sa gilid-gilid? Ang mahal dito. Feeling ko lalagnatin akong bigla. Sabi niya sa isip habang nakafocus sa mga mata sa menu. Pumili ka na, ako ang magbabayad. Dahil sa hiya ay ang pinakamura ang pinili niya. At ang pinakamurang pagkain sa restaurant na yon ay hindi pa rin matatawag na mura dahil times 5 yon sa presyo ng isang meal sa fast food. Babayaran na lang kita sa sweldo. Sabi niya sa lalaki matapos niyang ibigay sa waiter ang order niya. Niyaya kita rito, ako ang magbabayad. Maotoridad na sabi ni James. Bakit ka nga pala na late? Gaga po kasi yung kaibigan ko. Iniwan ba naman ako rin sa kondo niya nang hindi man lang ako ginikising? Bulong niya sa sarili na mukhang narinig ni James dahil mahina itong natawa. By the way, nagkaroon ako ng bagong schedule patungong Tagaytay bukas ng tanghali. So kailangan natin bumiyahe ng maaga. Sabi ni James habang naghihintay sila na dumating ang pagkain nila. Nakakahiya, sir. Naging sekretary ka tuloy bigla. Napatakip si Cathy sa mukha niya dahil sa hiya. It's fine. Ngayon ka lang naman na late eh. Pagkatapos nilang kumain ay bumalik na silang dalawa sa kumpanya para magtrabaho. Inayos ni Cathy ang schedule ni James. Maaga tayong uuwi ngayon dahil maaga tayong babiyahe bukas. I-text mo sa akin ang address ng bahay mo. Dadaanan na kita. Tatanggi sana siya ngunit umalis na ito. Isa na siguro yon sa nakakainis na ugali ni James. Hindi ito mahilig maghintay ng sagot. Sa bagay ay hindi naman ito nagtanong. Pero kahit na, masyado itong paladesisyon. Kinabukasan ay naabutan nga niya si James sa labas ng kanyang bahay na naghihintay sa kanya. Good morning, sir. Nahihiya niyang bati sa lalaki. Good morning. Okay ka na? Can we go? Yes po. Makalipas ang ilang oras ay nasa Tagaytay na sila. Ano po palang ginagawa natin dito? Hindi ko po kasi naitanong kahapon ang agenda ng lakad na to. Tanong niya sa lalaki. May balak magpatayo ng building sa lugar na to. Gusto ko lang pigilan. Sagot ni James. Wow, hindi talaga halata na mabait ang lalaking ito. Anya sa isip. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Cathy at sumunod na kay James na nauna nang naglakad sa kanya. Heto na ba ang asawa mo, James? Ang ganda naman ng napili mo, napakaswerte mo naman. Salubong sa kanila ng isang matandang babae. Malapit na ala, dadalhin ko siya rito. Hanggang sa hinatid sila ng matanda sa pansamantalang matutuluyan nila. May asawa ka pala, sir? Painosenteng tanong niya sa lalaki. Oo. Sagot ni James na hindi man lang tinanggi ang asawa nito. Sino? Bakit hindi ko po siya nakikita na kasama niyo? Sa isang rest house po ba siya nananatili? O sa bahay niyo po? Tanong niya ulit. Hindi naman siguro ito magdududa sa mga tanong niya. Namumuhay siya sa gusto niyang buhay ngayon. I'm not really sure if she's happy right now. But I think she is. Nagtatrabaho siya sa gusto niyang kumpanya at ginagawa ang pangarap niya. And I'm happy for her. Nakangiting sagot ni James. Bakit hindi niyo po siya ni-reveal sa mundo? Bahala ko rin kapag gusto na niya.
Magpahinga ka muna, sigurado ako napagod ka sa biyahe. Sa labas lang ako, kakausapin ko lang sila. Umalis na si James at iniwan siyang nalilito sa nararamdaman niya. Nanatili siya sa Tagaytay sa loob ng ilang araw. Mag-day off ka muna. Salamat sa pagsama mo sa akin sa Tagaytay. Ani James pagbalik nila. Copy sir, salamat po. Ano, kumusta na ang bakasyon niyo sa Tagaytay? Asawa niyo ba ang pinuntahan niyo? Ano, bakit nakangiti ka lang dyan? Pangungulit sa kanya ni Janine kinagabihan. Pakiramdam ko talaga ay hulog siya ng langit. Tagumpay ang ipinunta namin doon, hindi natuloy ang pagpapatayo ng mga building. Tinulungan niya ang mga nakatira roon na makuha ang para sa kanila. At saka bago kami bumalik, may dinalaw kami mga batang dati ay walang tirahan at walang pamilya. Dahil kay James kaya meron ng matatawag na bahay at pamilya ang mga maliliit na batang mga yon. Kwento niya sa kaibigan na may halong pagmamalaki. Bakit kumikinang na yung mga mata mo habang nagkukwento? Magsabi ka nga ng totoo, Cathy. Nagkakagusto ka na ba sa boss mo? Sa tao na magiging tulay sa pangarap mo? Pero baka nakakalimutan mo, may asawa na siya. Sabi ni Janine, dahilan kaya nawala ang ngiti na nakaukit sa kanyang labi. Alam ko naman na may asawa siya, kaya nga pinipigilan ko ang sarili ko na magkagusto sa kanya. Pero Janine, kahit anong gawin ko, parang gusto ko na yata siya. Ewan ko, wala naman siyang special treatment na pinapakita sa akin, pero hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko. Diyos ko, Inday, maghunos lili ka, Cathy. Itigil mo na kaya yung ginagawa mo. Pinalo siya ng malakas ni Janine sa braso. Mag-resign ka na agad. Hindi ako aalis, no? Sayang din ang sweldo ko. Ang laki kaya ng sweldo ko. Baka ilang months lang ay makakabili na ako ng lupa. Pagmamatigas niya. Makakabili ka nga ng lupa o uwi ka namang luhaan. Sana naririnig mo sinasabi mo nang matauhan ka naman. Patuloy ni Janine sa pagnanermon, ngunit hindi niya pa rin ito pinakinggan. Pagkatapos ng day off niya ay maaga siyang pumasok sa trabaho kinabukasan. Isang araw lang pero na-miss ko na agad ang mukha ng lalaking yun. Gosh, Cathy, maghunos dili ka. May asawa na yung tao. Hindi ka pinalaki at pinaaral ng mga magulang mo para lang maging kabit. Pagkausap ni Cathy sa sarili. Akala niya magiging normal lang ang araw na yon katulad ng mga nagdaang araw. Pero hindi niya akalain na maraming babae ang pupunta para lang makita si James. Meron na naman po, sir. Gusto niyo po bang paalisin ko? Angel po ang name. Pasensya na sa abala. Paalisin ko na po. Tumigil si James sa pagtipa at tumingin sa kanya. Angel? Kunot na ang tanong ni James. Let her in. Po, sir? Papasukin mo siya rito. Tumango si Cathy at pinapasok si Angel. I told you he knows me. Mayabang nasabi ng isang matangkad, maputi at magandang babae. Huwag mo muna kaming gambalain, kumain ka muna sa cafeteria. Nang pumasok na si Angel sa loob ng opisina ni James, ay hindi mapigilan ni Cathy ang mainis. Inutusan ba naman akong pumunta na lang sa cafeteria? Anong akala niya sa sarili niya? Asawa ni James? Asawa? Mabilis siyang pumunta sa mga katrabaho at tinanong ang tungkol kay Angel. Ex-fiancé yan ni Sir. Nakampante siya sa naging sagot ng mga ito at hinintay na lamang na matapos ang pag-uusap ng dalawa. Hello Sir, may kailangan po ba kayo? Kumatok si Cathy at binuksan ng kaunti ang pinto para sumilip. Wala, Cathy. Sagot ni James kaya bumalik na siya sa pwesto niya sa labas. Ilang minuto lang nang kumatok ulit siya at sumilip kina James at Angel. Sir, gusto niyo ng kape? No, Cathy. Ani James. Tumango naman siya at lumabas na. Pabalik-balik ang lakad niya sa labas ng opisina ni James, bago siya kumatok at sumilip ulit. Sir, gusto niyo ng what again? Matinis at malakas na sigaw ng babae. Kanina ka pang babae ka ha? Hindi mo ba nakikita na nag-uusap kaming dalawa? Natigilan siya sa pambubulyaw sa kanya ni Angel, na Angel ang pangalan pero mukha naman demonita. Alanganing ngumiti na lamang siya at ikinalma ang sarili. Sorry po ma'am. Paghingi niya ng pasensya. Tumayo na si James at hinarap si Angel. We're done talking. You can leave now. Pagpapaalis nito sa babae. Inis namang umalis ang babae at nagpadyak pa. Tumagilid si Cathy nang mapansin niyang mukhang babanggain siya nito. Kainis. Matinis na sigaw ni Angel nang hindi nito nabangga ang braso niya bago ito tuluyang nawala sa opisina. And you're smiling, huh? Natigilan siya nang marinig ang boses ng lalaki. Alam mo bang kasalanan mo, Cathy?
Opo, sir. Sorry po. You don't look sorry. Nag-e-enjoy ka sa nangyari. Magpapaliwanag sana siya nang mapansin ang ngiti sa labi ni James. And you don't look angry, sir. Mukhang nag-enjoy ka rin sa ginawa ko. Malakas na natawa na lamang si James hanggang sa mamula na ito sa sobrang pagtawa. Sabay na tayong kumain, libre ko. Anito nang makabawi. Hindi na tumanggi si Cathy dahil libre naman. Habang kumakain sila sa isang restaurant ay hindi na napigilan ni Cathy ang sarili na magtanong. Sino po pala yung babae kanina, sir? Siya po ba ang asawa niyo? Ex-fiancé. Sigurado ako na narinig mo na ang tungkol sa ex-fiancé ko. Hanggang ngayon ay ayaw pa rin niyang tumigil. Hinahanap niya kung sino ang asawa ko at sigurado akong may gagawin siyang hindi maganda kung sakaling magkita silang dalawa. I'm just protecting my wife. Hindi niya alam kung bakit pero nawalan siya ng ganang kumain dahil sa naging sagot ng lalaki. Pero inubos niya pa rin ang pagkain dahil nakakahiya sa ng libre. Ipinagpatuloy pa rin ni Cathy ang paghahanap niya sa mga clues para lang mahanap at makilala kung sino ang asawa ng CEO. Gusto na niyang tapusin ang lahat ng sinimulan niya at magagawa lang niya yon kapag natapos niya ang misyon. Pero kahit anong gawin niya ay nahihirapan pa rin siya dahil talagang ang pinoprotektahan ni James ang asawa nito. O talaga nga kayang may asawa ito? Isang araw ay nagtungo siya sa totoong trabaho niya para mag-update sa boss niya. Kumusta naman ang paghahanap mo? Nalaman kong naging sekretary ka ni James. Sinabihan ko na silang lahat na huwag kang lapitan at gambalain para hindi malaman ni James na may inaalam ka kaya ka lumalapit sa kanya. Maganda rin ang ginawa mo at congrats dahil naging sekretary ka niya. Alam mo bang walang naging babaeng sekretary si James? Ikaw pa lang. So, naparito ka. May nalaman ka na ba? Masayang salubong sa kanya ng boss niya. Kamusta na ang special project na pinapagawa ko sa'yo? May mga nalaman ako kay James Mendez and I'm currently writing about it. Pero tungkol naman sa asawa niya ay pahirapan pa rin ako sa paghahanap. Trust me, makikilala ko rin kung sino ang asawa niya. Siguradong sabi ni Cathy. Heto na boss, on time ko yung napasa ha. Bumukas ang pinto at pumasok si Janine habang hawak ang isang makapal na papel. Akin na nga yan. Kinuha ng boss nila ang hawak ni Janine at binasa yon. Hi Cathy, kamusta? Ganun pa rin. By the way, kung hinahanap at gusto nating mahanap kung sino nga bang asawa ni James, bakit hindi na lang natin hanapin ang marriage certificate nila? Suwestyon ni Cathy. Magaling at hindi madaling kalaban ng abogado ni James. Marami nang sumubok. And I'm telling you, magsasayang ka lang ng oras at pera pero wala pa ring mangyayari. Sagot ni Janine. Sino ba yung abogado ni James? We can pay him more or i-blackmail na lang natin. Sabi ni Cathy na nagpailing kay Janine. Nako, napaka-loyal niyan sa amo niya. Kahit napatayin mo pa, hindi pa rin niya tatahol. At saka mag-best friend ng dalawang yan simula nung bata pa lang sila. Ang pamilya ni James ang nagpaaral sa abogado kaya malaki ang utang na loob niya kay James. At hindi niya to kakagatin. So magsasayang ka lang din ng oras sa pagmumbinsi. Sagot ni Janine na napanguso kay Cathy. Saka friend, saan ka naman kukuha ng pambribe? May pera ka ba? Wala na nga siyang ibang choice kundi ang magtiis na lamang sa pagkumbinsi kay James na sabihin nito kung sino ang asawa nito. Maagang pumasok si Cathy kinabukasan pero wala si James hanggang sa nagtanghali. Bumaba siya at pinuntahan ang mga kasamahan niya para magtanong. Ako ang sekretary pero hindi ko man lang alam. Paninermo ni Cathy sa sarili. Cathy, mabuti naman bumaba ka. Kakain na tayo. Salubong sa kanya ng mga kasamahan niya. Wala si Sir James. Alam niyo ba kung bakit? Wala kasi siyang binanggit sa akin eh. Tanong niya. Absent ngayon si Sir. Sa pagkakaalam namin, kada October 25 siya hindi pumapasok. Anniversary siguro nilang dalawa ng asawa niya. Baka nag-date sila. Sagot ng isang kasamahan nila. Kumunot ang noo niya at agad na umalis. Tinawagan niya ang dating sekretary ni James at nakipagkita rito sa isang restaurant. Bakit? May kailangan ka? Agad na tanong nito pagdating nito sa tagpuan nila. May itatanong lang ako. Pero bago yun, gusto kong mag-sorry sa'yo. Dahil sa akin nawalan ka ng trabaho. Ang worst pa ay ako ang pinalit sa'yo. Sorry. Huwag ka mag-alala, hindi ko kakalimutan ng tulong mo. Mahinahon at sincere na paghingi niya ng tawa dito. Ayos lang, hindi naman ako nawalan ng trabaho dahil sa'yo. Kasalanan ko rin naman. Ano bang itatanong mo? Kailangan ko na kasing umalis dahil mag-isa lang ang anak ko sa ospital. Pagmamadali nito. Ngayong araw ay wala si James. Baka alam mo kung nasan siya.
Mendez Company rooftop. Nandun siya. Kahapon pa siya nandun, sigurado ako. Meron siya rong private room. Nagpasalamat si Cathy dito bago ito dali-daling umalis. Siya naman ay bumalik sa kumpanya at nagtrabaho. Kinagabihan, nang wala nang masyadong tao, ay nagtungo siya sa rooftop. Nakita niya si James doon na nakaupo habang pinagmamastan ang mga bituin sa kalangitan. Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ng lalaki habang nakatalikod sa kanya. Kaya napatingin siya sa likuran niya. Pero sila lang naman dalawa ang tao. Ikaw ang kausap ko, Cathy. Anito saka humarap sa kanya. Anniversary niyo raw po ng asawa niyo. Bakit kayo nandito? Tanong niya rito. Then, happy anniversary. Diretsang sabi nito sa kanya. Uminom ka po ba, sir? O may lignat ka po? Idinikit niya ang likod ng palad sa noo ni James. Ngunit hinila lang nito ang kamay niya at hinalikan ng labi niya. Dahil sa gulat ay hindi agad nakapag-react si Cathy, hanggang sa lumayo ito sa kanya. Sir? I like you. Po? Hindi pwede, sir. Hindi pwede yung nararamdaman mo. May asawa ka na. Hindi ka pwedeng makagusto sa akin. Mabilis na umalis doon si Cathy at tinawagan si Janine. Kaya pumunta ito sa bahay niya para samahan siya. Totoo yun? Seryoso ka talaga sa sinabi mo sa akin sa tawag? May gusto si James sa'yo? Eh hindi ba may asawa na yon? Cheater ba siya? Sa lubong ang kilay na tanong ni Janine. Hindi ko rin alam, Janine. Nagigilty ako. Gusto ko rin siya pero may asawa na siya. Ayokong manira ng pamilya. Hindi ako pinalaking ganyan ng mga magulang ko. Baka multihin pa nila ako kapag nangyari yun. Ilang oras pa silang nag-usap at nag-inuman ng kaibigan niya. Hindi pumasok sa trabaho si Cathy dahil sa nangyari sa kanila ni James. Ilang araw siyang hindi pumasok para iwasan ng boss niya. Nagising na lang siya isang araw dahil sa taong maagang nag-doorbell sa bahay niya. Sir? Sir James? Napatigil si Cathy sa pagkusot sa mga mata nang makita kung sino ang nasa harapan niya. Isang linggo ka nang hindi pumapasok. Kung ginagawa mo to dahil iniiwasan mo ako, hindi magandang dahilan yan. And I'm not sorry for saying that I like you. Sir naman, may asawa na po kayo. Tigilan niyo na to. Tell me first that you don't like me. Kasi nararamdaman kong gusto mo rin ako. And also about sa asawa ko. Oo, may asawa ako. Pero hindi niya alam na asawa niya ako. Pag-amin ni James. Po, nakadrugs po ba kayo? Kulang po siguro kayo sa tulog. Totoo ang sinasabi ko. May asawa ako pero hindi niya alam na asawa niya ako. It's complicated. Basta maiintindihan mo rin sa tamang panahon. Just please don't avoid me and let me court you. Hindi makapaniwalang napailing si Cathy dahil sa kabaliwan ni James. Baliw na po kayo. Pinagsarahan niya ito ng pinto at hindi na ito pinansin. Makalipas ang ilang araw ay bumalik din siya sa trabaho dahil walang tigil na pangungulit sa kanya ni James. Nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Pinanindigan nito ang panliligaw kahit ayaw niya. May importante po tayong kliyente na pupunta next week. Anya kay James habang hawak ang planner. Kailangan natin itong paghandaan. Tugon nito, kaya naman ilang araw silang walang maayos na tulog para sa paparating na importanteng kliyente. Habang magkasama sila ay hindi na nakakaramdam ng pagkailang si Cathy sa lalaki. Mas lalo niyang napatunayan na gusto niya si James. Kahit ano kasing pigil niya sa damdamin at kahit anong pagpapaalala sa isip na mali ang nangyayari ay wala siyang magawa. Hanggang sa dumating na ang araw na haharapin na nila ang importanteng kliyente. Kalma, James. Hinaplos niya ang braso ng lalaki dahil halata sa mukha nito na kinakabahan ito. Halata ba talaga sa mukha ko na kinakabahan ako? Tanong nito. Napangiti siya at tumango bilang sagot. Oh shit, nakalimutan kong isang papeles na nasa blue folder. Ako na ang kukuha, dito ka na lang. Anya rito saka bumalik sa opisina ni James at hinanap ang blue folder na tinutukoy nito. Ang daming blue folder naman. Inisa-isa niyang buksan ang mga yon at sinilip ang laman para malaman kung yun bang hinahanap niya. Marriage certificate? Basa niya sa dokumentong nakita niya. Saglit na pabalik-balik ng lakad si Cathy at inisip ng mabuti kung babasahin ba niya ang nakalagay roon. Para sa front page, kailangan kong malaman ng totoo. Bumalik siya sa mesa at inilabas ang marriage certificate. James Mendez and Cathy Aquino. Pagbasa niya sa pangalan na naroon. Nahanap mo ba? Nasa laptop ko lang pala, naipit ko ron. Saktong bumukas ang pinto at pumasok si James. Saan mo to nakuha?
Agad na inagaw nito ang hawak niyang papel. Bakit nandiyan ang pangalan ko sa marriage certificate na yan? Sinabi rito na ikasal tayo 5 years ago. Bakit hindi ko alam? Bakit nandito ang pirma ko? Bakit? Paano? Paano tayo ikinasal? Nalilitong tanong niya. Magsalita ka naman oh. Parang sasabog na ang utak ko kakaisip kung paano to nangyari. Sir, kailangan na po kayo sa meeting dahil magsisimula na po. May isang empleyado ang pumutol sa usapan nila. Cancel the meeting. Oh, Tila nabinging empleyadong yon dahil sa sinabi ni James. Mamaya na tayo mag-usap, umattend ka na sa meeting. Sabi ni Cathy at palihim na tinuyo ang luha niya. sabi mo parang sasabog ka na dahil sa pagkalito. At ayaw ko maghintay ka pa ng ilang oras habang nag-overthink sa kung ano talaga nangyari. I don't care about the $1 million that I might lose today. Ikaw ang importante sa oras na to. Seryosong sabi ni James. Umalis ka na. Ilang araw mong pinaghandaan ang meeting na to. Huwag mong hayaan na masira ang pinaghirapan mo. Maghihintay lang ako rito. I said cancel the meeting. Maotoridad na sabi ni James sa empleyado na hindi pa rin umaalis. Yes, sir. Sagot nito at dali-daling umalis. Let's take a seat. Calm yourself and clear your mind. Don't let your emotion control you. Hinawakan ni James ang kamay niya at pinaupo siya sa mahabang sofa na nasa gilid. Kukuha lang ako ng tubig. Iniwan siya roon ni James at umalis para kumuha ng tubig. Habang wala pa si James ay sinubukan niyang pakalmahin ng sarili. Pagbalik nito ay ibinigay sa kanya ang tubig. Ilang taon nang nakalipas nang una tayong magkita. Ang alam ko ipapakasal ako ng kaibigan kong abogado na si Jericho. He's going to arrange my marriage with my unknown wife. Akala ko ikaw ang bride ko dahil ikaw ang dumating. Hindi ko alam kung sino ang papakasalan ko. Bigla mo nalang binuksan ng pinto at pumasok. Nakipag-usap ka sa amin bago nangyari ang kasal. Lasing ka nung araw na yun. Paliwanag ni James. Pero kahit ganun, sa ilang taon na hindi tayo magkasama, natutunan ko na mahalin ka kahit sa malayo. Kahit na parang kalokohan lang yung nangyaring kasalan. Ikaw ang asawa ko, Cathy. Ikaw si Mrs. Mendez. Ilang saglit na natahimik si Cathy at bigla niyang naalala ang nangyari noon. Nagkaroon ng party ang team namin. I don't need to lie dahil mukhang alam mo kung ano talaga ang tunay na trabaho ko. Gusto ko lang naman mag-CR nung gabi na yon, pero ibang pinto pa lang nabuksan ko. Naalala ko na lahat ng nangyari. Hindi niyo ako pinilit nung gabi na yon. Pero dahil lasing ako, pwedeng mapawalang bisa ang kasal natin. Napaiwas ng tingin si James dahil sa sinabi niya. Ilang minuto silang binalot ng katahimikan. At bakit hinayaan mong mag-push through ang kasal? Hindi ba yun joke? Wala namang judge or whatever. May judge at witness. May marriage contract na pinirmahan natin. I actually did that to escape an arranged marriage. Wala nang magagawa ang mga magulang ko kapag nalaman nilang kasal na ako. In my own expense? Masama ang loob na tanong niya. Well, may plano naman akong ligawan ka at sabihin sa'yo ang totoo. Hindi ko lang agad nagawa dahil may mga kailangan ba akong ayusin dito sa kumpanya. The only thing I can do is to look at you from afar and make sure that you're doing fine. Siguro, hindi rin ako naaalarma dahil hindi ka pa naman nagkaka-boyfriend. Hindi ko alam kung nilalait mo ko o ano. I'm not. Maagap na sagot ni James. Masaya nga ako dahil hindi ka nagkaka-boyfriend. But still, meron pa ring mali. Hindi ko alam na kasal na ako pero nagawa ng abogado mong palabasing legal ang lahat. Naiinis niyang sabi sa lalaki. Gusto ko siyang makausap. Lumipas ang 4 na araw bago sumagot sa tawag si Jericho at sinabing nasa isang resort ito na pinuntahan naman nilang dalawa. Hanggang kailan tayo rito? Tanong ni Cathy habang inaayos ni James ang mga gamit nila. Tsaka bakit isang kwarto lang ang pinili mo? Napakakuripot mo talaga. Kung hindi lang talaga mahal dito, ako ang gagastos ng sarili kong room. Ngunit hindi sumagot si James sa mga reklamo niya at nakangiti lamang na ipinagpatuloy ang ginagawa. Nakipagkita sila kay Jericho sa isang seafood restaurant sa resort. Pagpasok nila sa loob ay itinuro ni James ang isang lalaki na prenteng nakaupo habang umiinom ng juice, kaya nilapitan niya yon. Good afternoon, attorney. I'm Cathy Aquino Mendez, wife of James Mendez. Umupo siya sa isang bakanting upuan at tumabi naman ng upo sa kanya si James. Siguro naman ay kilala mo kung sino ako dahil ikaw mismo ang nag-arrange ng marriage namin dalawa. Good to know na alam mo na. Masayang sabi ni Jericho. Good to know? Ganyan ka ba talaga?
Nag-a-arrange ka ng kasal nang hindi man lang alam ng bride at groom? I badly want to know kung paano nagkaroon ng visa ang kasal naming dalawa. Kasi kung ire-report ko to, pwede kang mawalan ng lisensya. Or worst, pwede kang makulong. Wow, kalma. Halata sa mukha nito ang takot dahil sa sinabi niya. Tumingin pa ito kay James para humingi ng saklolo, pero nanatiling tahimik ang huli. Okay, mukhang wala akong makukuha tulong galing kay James. Sasabihin ko ng lahat. Go, tell me. Everything. Wala talaga akong mahanap na babae, pero nakita kita sa isang cafe kasama ang isang reporter na si Janine. Naalala kita nung college days natin. You're one of those beautiful girls sa journalism department. Inalam ko lahat ng tungkol sa'yo. Wala ka pang naging boyfriend at hindi ka rin kasal. Perfect match ka para kay James. I'm sorry for not asking your permission at kung bigla-bigla na lang lahat. I'm sorry. Patuloy na paghingi nito ng tawad. Sinadya kong dalhin si James sa bar na yon at may binayaran din ako para lasingin ka at dalhin sa private room kung nasa ng judge na magkakasal sa inyo. Paano kami nagkaroon ng marriage license? Hindi yun madaling makuha. Ilang days pa o baka nga abuti ng weeks bago kami makasal. Need ng IDs namin, ng signature ko, lahat. Need lahat. Maraming requirements ang kailangan. Takang tanong ni Cathy. Money? Patanong na sagot ni Jericho. Sinamaan niya ito ng tingin. I'm sorry, Mrs. Mendez. Gusto ko lang talagang tulungan ng kaibigan ko. Masyado siyang pinapaikot ng mga magulang niya at pati ba naman ang pag-aasawa niya ipapakialaman pa nila. And James had a crush on you since college. You don't have to say that. Namumulang sabi ni James sa kaibigan. You what? Baling niya kay James. Sino bang hindi makakapansin sa babaeng laging nakatambay sa ilalim ng puno habang may hawak na notebook at ballpen at palaging may suot na white headset? Sa seryoso mong mukha habang nagsusulat o nag-oobserba ng paligid mo. Sa tuwing umingiti at tumatawa ka kapag kausap ang mga kaibigan mo. Hindi mo ako kilala pero kilala kita. Hindi makapaniwala si Cathy sa narinig na pag-amin ni James sa kanya. I'm sorry sa lahat. Pero totoo, hindi ko talaga alam na ikaw ang isiset niya sa akin. Nalaman ko lang nang pumasok ka. And you look drunk. Ayaw ko nga ituloy yung kasal dahil ayaw kong pilitin ka. But you kissed me at sinabi mong ituloy natin ang kasal. Shut up, nakakahiya. Pagpapatahimik niya kay James at saka nag-iwas ng tingin dahil sa hiya. Hindi kaya, nung gabing hinalikan mo ko, mas napatunayan ko kung gaano kita kagusto at kung gaano ako katagal na naghintay na mapasakin ka. Pero ayaw kitang pilitin. May choice ka pa rin naman kung mananatili bang apelido ko sa'yo o kung aalisin mo. Pero wag ka munang magdesisyon ngayon, Kiss. Hayaan mo kong patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal at kung gaano katibay itong nararamdaman ko para sa'yo. Hindi lang to simpleng attraction lang. So ano palang pagpapanggap mo na hindi mo ko kilala bago mo pa ako naging sekretarya? Salubong ang kilay na tanong niya rito. I don't know. Natataranta ako kapag kaharap kita. Isa pa, anong iisipin mo kapag binati kita at parang close tayo sa unang beses na lumapit ka sa akin? Siyempre, kailangan ko magpanggap na hindi kita kilala. But still, nahihirapan pa rin akong i-absorb ang lahat ng to. Hayaan mo lang akong patunayang mahal kita, please. Pakiusap ni James na pinagbigyan niya. Hinayaan niya itong ligawan siya. Nanatili sila ng ilang araw sa resort at nagbakasyon. Ang sweet naman ng mag-asawa. Agad na panira ni Jericho sa araw nila. HHWW pa. Nakakasira ka talaga ng araw. Umalis ka nga. Kunwaring pagtataray niya rito. Gustong gusto talaga ako ng misis mo, James. Sarkastiko ang baling ni Jericho kay James. Naging maayos naman ang bakasyon nila at sa huling araw nila sa resort ay may kakaibang kislap na ang kanilang mga mata. The vacation made them closer and more intimate. Sa totoo lang ay hindi na niya dapat pag-isipan kung ipapavoid niya pa ang kasal nila dahil mahal na rin niya ang lalaki. Hindi mo pa rin ba sasabihin kay James ang sagot mo? Pakiipot ka talagang journalist ka. Pangaasa na naman sa kanya ni Jericho habang umu-order ng dessert si James. Manahimik ka nga, papansin ka talaga. Inambahan niya ito ng suntok. Pero tulungan mo ko. Mamayang gabi sasabihin ko na sa kanya ang sagot ko. Ikaw ha, huwag kang umingiti riyan. Huwag mong sabihin kay James ang plano. Ito na ang pambawi mo sa kabalbalan na ginawa mo sa amin. Anong plano? Nagtatakang tanong ni James na kararating lang. Inilapag nito ang mga pagkain nila sa mesa.
Plano kong ihulog galing sa itaas ng puno ng nyug yung kaibigan mo. Nakakainis ang pagmumukha. Kunwari tugon niya. Di wow, Cathy the Cactus. Pangaasar din ni Jericho sa kanya. James sumbong niya. Tumigil na kayo, kumain tayo ng matiwasay. Sabi naman ni James habang nakangiti. Kinagabihan ay sapilitang isinama ni Jericho si James sa isang lugar na hindi niya alam dahil piniringan nito ang mga mata niya. Sira ulo, wala akong makita. Bakit kailangan naka-blindfold? Reklamo ni James sa kaibigan niyang inaalalayan siya. Hindi naman din nagtagal ay tinanggal nito ang blindfold. Yes? Ano to? Bakit may yes? Sira ulo ko talaga, Jericho. Baka mali ang pinuntahan natin. Anong trip mo na naman sa buhay mo? Kunot ang noong sermon niya sa kaibigan habang nakatingin sa mga dilaw na ilaw na ang porma ay ang salitang yes. Maya-maya ay lumapit sa kanya si Cathy. Hindi niya man lang namalaya na naroon ito. Anong ginagawa mo rito, Cathy? Ikaw ang may gawa nito? Tama bang iniisip ko? Are you accepting me? Mahinang natawa si Cathy nang maiyak siya sa harapan nito. I love you. Mahal din kita, James. At dahil mahal na kita, hindi ko natatanggalin ng apelidong nakakabit sa pangalan ko. Wala nang bawian. Yun ang katibayan na sa'yo ako at akin ka. Mahal na mahal kita. Hinaplos ni Cathy ang mukha niya para tuyuin ang mga luha sa kanyang pisngi bago siya hinalikan. Hinila niya ang bewang nito at mas lalong pinalalim ang halik. Last night na natin ngayon. Parang ayaw ko pang umuwi. Bulong ni Cathy habang nakayakap sa kanya matapos ang makakapos hininga na halik. Pwede pa naman tayong mag-extend. Anya rito. You need to work para sa future family natin. Naging tayo lang, naging tamad ka na. Hihiwalayan talaga kita. Pabirong pagbabanta nito na ikinatawa lamang niya. Hinila niya ito at mahigpit na niyakap. Oo na, misis ko. Magtatrabaho pa ako ng mabuti para sa future family natin. Okay lang ba talaga sa'yo na i-reveal ko ang relasyon natin? Mahinahon na tanong ni Cathy kapag gawan. Kung alam mo lang, gustong-gusto kong mangyari yan. Pero dahil hindi mo pa alam na mag-asawa tayo, hindi ko muna ni-reveal sa mundo ang totoo. Thank you, misis ko. Thank you for staying kahit na unfair sa'yo ang lahat. Malambing na wika niya sa kahinalikan ng babae sa noo. Pinanindigan mo ako. Minahal mo na sa malayo. Sa tingin ko, mas unfair kung iiwan kita. Saka choosy pa ba ako sa'yo? Una sa lahat, mayaman ka. Pangalawa, gwapo ka. Pangatlo, mahal mo ko. Yung pangatlo ang pinaka-importante. Baka kung ano pang isipin mo. Nagkatawanan sila at pinanood na lang ang mga tala sa kalangitan bago nila naisip na bumalik na sa kwarto. At kinabukasan ay hinanda na nila ang lahat para sa pag-alis nila. Uuwi na kayo? Salubong sa kanila ni Jericho paglabas nila ng resort. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Thanks, dude. Nakipag-fist bump si James sa kaibigan. Thank you for everything, Jericho. Buong pusong pagpapasalamat ni Cathy dito. I'm sorry but you need to be punished. I know ginawa mo lang to para sa kaligayahan ni James. Pero bilang abogado, illegal ang ginawa mo. Napatawad na kita, pero ang lahat ay merong kapalit, Jericho. Kailangan mong i-give up ang lisensya mo bilang abogado. Mahinahon na sabi niya. I will. Bala ko rin yung gawin, Cathy. Thank you. I really don't want to be a lawyer. Pag-amin nito. Kaya chase your dreams, dude. Hindi pa huli ang lahat. Piliin mo kung anong gusto mo. Sapat na ang ginawa mo para maprotektahan ng pamilya namin. Bayad ka na sa lahat, even though hindi mo naman kailangan talaga na bayaran ng mga pagtulong namin sa'yo. Kaya ikaw, malaya ka na. Gawin mo lahat ng gusto mo, hindi yung gusto ng iba para sa'yo. Napaiyak si Jericho sa sinabi ni James at nagyakapan ng dalawang lalaki sa harapan niya. Oh my God, ang drama niyo. Palihim na tinayo ni Cathy ang luha niya. Oh my God, ang OA mo. Pangaasar sa kanya ni Jericho. Dahil sa inis ni Cathy ay sinipa niya ito, pero nakatakbo na ito palayo sa kanila. Ingat! Pahabol na sigaw ni Jericho bago tuluyan na nawala sa paningin nila. Weeks later, bumalik na si Cathy sa totoong trabaho niya, habang si James naman ay panay ang pangungulit sa kanya na bumalik siya bilang sekretary nito. Pero panay ang tanggi niya dahil bumalik ang totoo at dating sekretary ni James sa trabaho na hindi naman pala talaga nito tinanggal, kundi pinagpahinga lang dahil nga may sakit ang anak. At kahit hindi ito pumapasok kay James ay buong buo pa rin ang sweldo nito buwan-buwan. Sinabit niya na rin ang article na isinulat niya.
As expected, hindi agad naniwala ang mga tao sa publication sa kanya. Pero kahit ganun ay pinublish ng boss niya ang article na mabilis na nag-viral. Manood kayo sa Channel 25 mamayang gabi, sir. Nakangiting sabi ni Cathy sa boss. Seryoso ka ba talaga riyan? Ikaw? Ikaw ang asawa ni James? I'm your friend and I know hindi ka gagawa lang ng kwento. Hindi mo na kwento sa akin dahil nung umuwi ka na galing sa bakasyon mo, may special coverage naman akong trabaho. Seryoso, ikaw talaga? Hindi makapaniwala si Janine sa sinulat niya, kaya ikinwento niya sa kaibigan ang lahat ng nangyari. Nang gabi na ay sabay silang lahat na nanonood ng balita. Bumungad ang mukha ni James sa screen. Are you really going to reveal your wife, Mr. Mendez? Tanong ng interviewer kay James. Yes, may permission ako galing sa kanya na it's okay to make it public. Meron lang kaming personal reason kung bakit kailangan naming ilihim ang relasyon namin. My wife is a journalist. Siya ang sumulat ng kumakalat ngayon na information about sa aming dalawa. Cathy Aquino Mendez, I know you're watching. I love you, Mrs. Ko. Nagsigawan ng mga nanonood na kasama niya. Panay naman ang yugyug sa kanya ni Janine dahil sa kilig. Oh gosh, you're telling the truth. May love life na rin ng beshi ko. May dilig ka na araw-araw. Napailing na lamang siya sa bibig ng kaibigan niya. Mrs. Mendez, nasa labas si James. Sabi ng boss niya. Hindi ko naman siguro magre-resign, no? Isa ka sa pinakamagaling na journalist ng kumpanya. Malaking epekto nun kapag aalis ka. Hindi po ako aalis dahil ang asawa ako ng bilyonaryo. Mahal ko pong ginagawa ko. Aalis na ako. Naghihintay na ang asawa ko sa baba. Masayang pinuntahan ni Cathy si James sa labas. Humalik siya sa asawa niya nang makalapit siya rito. Namiss kita. Malambing niyang sabi rito. Namiss din kita. Panay ang halik ni James sa kanya. Kumusta naman si Jericho, mahal? Nabanggit mo kanina na magkausap kayo. Ipaperso na niya ang pagdodoktor dahil yun naman talaga ang gusto niya. Tinanggihan niya yung tulong ko dahil sabi niya may ipon naman siya. Sagot ni James. Milyonaryo yung kaibigan mo. Hindi niya kailangan ng tulong mo. Hayaan mo na siya. Nagkwentuhan pa silang dalawa hanggang sa makarating sila sa mansyon ni James kung saan sila nakatirang dalawa. Ilang linggo na rin mula noong magpasya silang magsama. Magluluto lang ako. Humalik muna si Cathy sa asawa bago siya nagtungo sa kusina. Ilang saglit habang nagluluto siya ay naramdaman niya ang yakap nito sa kanyang likuran. Mahal, magluluto lang ako. Hindi ako mawawala. I really can't imagine na dadating na ang araw na to na magiging ganito kasaya ang puso ko. Makakasama ang asawa ko at bubuo ng pamilya. Akala ko talaga ipapavoid mo ang kasal. Thank God hindi mo ginawa. That's why sinasabi nila na expect the unexpected, mahal. Hindi ako mawawala sa'yo. Humarap siya rito at hinalikan ito. Mahal na mahal kita, so stop overthinking, okay? I'm not. I'm just glad na magkasama na tayo. Mahal na mahal din kita, misis ko. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para nang maging good husband sa'yo at maging good dad sa mga magiging anak natin. Ikaw ang pinakamagandang regalo na binigay ng Diyos sa akin at hindi ko sasayangin ng pagkakataon na binigay niya. Mamahalin kita hanggang sa kamatayan. Mahinang natawa si Cathy sa sinabi nito at natahimik lang nang halikan siya nito sa labi. 2 taon ang mabilis na lumipas. Biniyayaan sila ng isang anak na babae na kamukhang kamukha ng ama nito. Kaya naman ang mga in-laws niya ay bumait sa kanya. Ang buhay nila ay hindi naging perpekto. Maraming bako-bakong daan silang dinaanan. Pero lahat ng yon ay nalagpasan nila dahil sa pagmamahal at suporta ng isa't isa. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!